Okay, this morning mga kaigsunan, ipadayon na to the churches in the New Testament. Atong isgutan mga igsoon is the church in Iconium. Ang simbahan sa Iconium. But before we proceed, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy the blessing of your words, and I pray that you will use me once again, Lord, this morning to teach your people about what should we do in your church karon kay amo namang panahon, and help us to learn, Lord, unsay gibuhat nila ni Apostle Paul and even Barnabas, O God, sa ilahang pag-start sa work in Iconium. And I pray, Lord, that you will bless your people today, that we will be also courageous to continue sa imuhang gisugdan, Lord. And I pray that you will make us worthy to do your work, O Lord, according to your will. And I pray that you will bless us with your wisdom this morning and allow us, O God, to honor you as we worship you in spirit and in truth. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Iconium, which is Konya na siya karon. Ang population niya, mga kaigsunan, as of 2021 is 2,277,017 ang iyang population. So daghan siya og population kaning Konya or Iconium before. And Iconium was the ancient capital city of the Asia Minor region known as Laconia. Kaning Laconia, di na sa nato ni makitaan sa mapa karon. Which itself was part of the Roman province named Galatia. So muna lang ni atong makitaan karon nga nagpabilin ang ngalan Galatia. So diha nimo ma-search, imo lang itandi ang mapa sa Bible, itandi nimo sa present na mapa karon, malocate nimo asa ning atong gisgutan. So it was a wealthy town located in a well-watered, fertile region along the Roman road called the Via Sebaste. So gipangita po nina kung Via Sebaste, arang-arang kay malocate pa siya, asa ni siya dapit. So the Apostle Paul visited Iconium in his first, second, and third missionary journey and founded the City Christian Church. He refers to the trials and troubles he had in preaching the gospel in the city when he writes the following to the fellow evangelist na gitawag og Timothy. So, atong ablihan, please, 2 Timothy chapter 3 verse number 11. 2 Timothy 3:11. The Bible says, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Amen. Nindot kayo i-experience, no? So sa pag-start niya og work sa Iconium, mga kaigsunan, mao niyang giagian. Dili basta-basta. So kung atong sabton ang investment nga gibutang ni Apostle Paul anang lugar, nga nakastart siya og buluhaton, and then many Christians nga na kuan niya, na disciple niya, unya daghan mga na converted, pero naapoy mga nag-against. So di magud nato matanan, no? Pero mga kaigsuonan, ang nahitabo karon panahon na as of 2023, ang Iconium nga karon gitawag nagkonya, 94% Islam and 6% others, sagol-sagol. 0.2% ang gitawag nga Christian, nga mix. What happened? What happened?
Muna kung atong i-trace mga igsoon ang mga trabaho sa mga apostles, sa mga disciples before in the book of Acts, makita na to ang growth nindot kaayo. Pero kung tanaw na to ang churches karon mga igsoon, ang growth hinay kaayo. What is missing? Unsa may gibuhat sa mga apostles before na wala na gibuhat sa mga Christians today? Discipleship. Na-lose ang discipleship. Ang gihimo sa mga simbahan karon is just fellowship. We come to church, we fellowship. Mao na daghan na kayong mga gigamit karon sa mga churches para mapundok ang mga tao, which is lingawon ang mga tao, pinaagi sa sports, pinaagi sa mga activities, pinaagi sa mga camps, nga dili na nag-focus sa gospel. Muna kasagaran gibuhat sa mga churches karon gilingaw ang mga tao para mubalik sila. Sultihan ta mo, we cannot compete with the world. Mao na'y trabaho sa kalibutan lingawon ang mga tao para makalimot og simbahan. So ang simbahan ni kopyas kalibutan, we cannot use that strategy of the devil to keep the people of God in the work of God. What we need is the word of God. To let the people understand that this work is not ours, it is the Lord's work. And we need the Lord's guidance. We need the Lord's wisdom. We need the Lord's power. Ug mo na na-miss sa mga Kristohanon today, the power of God. Nga naman, wa naman gisunod kung unsay instruction sa Bible. We are doing it according to what we think is right. Amen? Nga malipay ang mga churches nga daghan mga tao. Pero sa pagtanaw sa Ginoo, empty. Ang pew, empty. Nga naman, naalagi ka diha, but wala diha ang imuhang worship. Wala diha ang imong heart. Naapil ka atong gingon sa Ginoo, nagpaduol sila nako, ang ilang baba nagpaduol, but ang ilang heart layo. Wala nag-worship sa Ginoo. So, muna ko ginasyonis ka ganina, unsa ka, no? Kung mamatay na ko ba, magpadayon pa ba kaning discipleship? I hope it will not die. Kay way laing paagi, mga igsoon, kung imo tan-awon gyud, wa gyud laing paagi para ang church mo grow. Ug dili lang kay mo grow in numbers, but mo grow in disciples. Disciple gud mo kuan sa Ginoo. Gipanggamit sa iyang panahon. Wa man siya ni gamit anang observer lang. Ang iyang gipanggamit mga disciples. Unya mao na karong panahon na mga kaigsunan, pila ra magkabuk disciples sa kada simbahan. Kanang gitawag bag followers, kanang willing to do the work of the Lord. Willing to drop anything that they do for the work of God, which is soul winning, which is making disciples. Pila ra man. Alarming kaayo eh. Ang gisugdan ni Apostle Paul, mga igsoon, dili lalim ang iyang giagian, persecutions, afflictions. Mao man ni mga lugar na, ang Antioch ato na nang gisgutan, karon nanata sa Iconium, sunod adto ta sa Lystra. Grabe ang persecution nga iyahang giagian. Pero what happened? 0.2% ang matawag nga Christian, mix pa jud. Ang lugar karon sa Konya, 94% Islam. Ang nakapait dito kay ang naggunit manggod sa ilang panggobyerno, Muslim. So ang registration sa mga tao dapat Muslim. Yun na ba? Pero naagyo ni Barug nga dili ko Muslim. Ug mao na sila nga percentage ang nakuha nga record. Kay wa may klaro to kanang magpa-Muslim ka, nga imong identity Muslim pero Christian ka. Aw di na tinuod nga Christian. Pareha na sa mga Christian karon, Christian ka nya mo Christmas ka. Christian ka nya mo Valentine's Day ka.
Christian ka pero magmahal na adlaw ka. Mo celebrate ka ba kung unsay dagan sa kalibutan kay kuyog sa panon? Dapat mo barog ka kay Christian man ka. Mo nagingon show the difference between the true believer and the worldly believer. Believer lagi pero following the course of this world. Di ba? So unsa na gani ang naa sa kalibutan? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Mo manay naan sa imo kasing-kasing. So di ka ganahan mabiya kung unsay dagan sa kalibutan. A true believer should stand. Kay mauna mo palig-on mga kaigsunan sa buluhaton sa Ginoo karong panahon na kana mga Kristohanon nga mobarog kung unsay gisulti sa Bible. We should be what the Bible says. There are 4 things that we can discuss regarding the church in Iconium, and number 1 mga kaigsunan is the witness concerning the gospel. In Acts chapter 13, 50 to 52, the Bible says, "But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city and raised persecution against Paul and Barnabas and expelled them out of their coasts." Tungod kay wa sila kauyon sa giwali ni Apostle Paul o Barnabas, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. Kani mga tao, mga igsoon nga dili bitaw kanang mga pinili sa Ginoo nga mao gyud gamito niya, mga maglagot na sila sa wali nga tinuod. Amen. So naglagot sila ang mga Hudiyo nga dili luwas, naglagot sila sa gitudlo mga kaigsunan ni Apostle Paul and Barnabas kay daghan man nga save, even Gentiles naluwas sa ebanghelyo nga giwali nila. In verse number 51, "But they shook off the dust of their feet against them and came unto Iconium." Gikan sila sa Antioch, unya nindot og kanang bunga, no, ang ilang pag-start og work dito sa Antioch, and then gi-persecute sila sa mga non-believing Jews. Naglagot sila kay bisan ang Gentile nga kanang bawal man na sa ila nga ang Gentile ug ang Jew magsagol. Nagsagol man. Strikto man kay ni mga Hudiyo. Hudiyo gani kita ra. Way labot ang mga Gentile, pero sa wali ni Apostle Paul, grace mga igsoon, sa panahon sa grace, usa tanan. Giusa sa Ginoo kay gitunga na gud ang veil. Nawala na ang differences between the Jew and the Gentiles. Giusa sa Ginoo diha sa grasya o gitawag nga church mga kaigsunan. Lagot kay sila. Sa man na imong doktrina, lahi man na sa among namatan. Amo na namatan lagi. Lisod kay mo na imong katulgan. So gibuhat nila, they shook off the dust of their feet. Unsa man na nganong giingana man nila? Kay mo na itudlo ni Christ sa panahon nga kanang nga lugar dili mo dawat sa mensahe, shook off the dust of your feet, ibilin ang tunglo diha. So mo gibuhat nila. Ilang gishook ang dust sa ilang feet, gibilin diha ang tunglo mga kaigsunan. In verse number 52, "And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost." Kung nindot kaayo nga, naapod unta nato ba, nga sa dihang i-persecute ka, malipay ka. Karon ang mga Kristohanon i-persecute, mangaway man. Filled with self ang mga Christians karon. But ang mga Christians before, ang mga disciples, mga kaigsunan, mo rin nakanindot, disciples. Ibutang nyo na si mga na, disciples. Pag disciple, i-persecute, malipay. Pag ang Kristohanon, wa katubo, i-persecute, mangaway. So, malipayon sila. Pag malipayon ka, in tune ka, diha sa Ginoo, then, pag move nimo into another place, you will do the same. So pag abot nila mga kaigsunan, arinata sa Acts chapter 14, verse number 1, unsay gibuhat nila? And it came to pass in Iconium, nana sila sa Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews and to speak, that a great multitude, both of the Jews and also of the Greek, believe.
Pag di lang yun ka ma-discourage, naagi mo believe. So nakastart sila mga igsoon og buluhaton sa Iconium. Nagpadayon ang ilang pagwali sa Ebanghelyo na ay mga suko. Dili, na ay masuko? Naagyapon. Kaya ang yawa lagi, nangangko na magudsyagod nga ang kalag sa mga tao, iya na. Mao na nabutangan niyag sala, sugod pa kang Adam and Eve, dito man nagsugod ang fall of man. So, abi ni Satanas nga siya na nakaangkon. Mao na inigkamatay sa tao, impierno gyud. Mao na ang gibuhat sa Ginoo, gipadad-an og manluluwas. Mao na karon ang panahon mga kaigsunan nga we are enjoying the grace of God. So mo po giwalay nila kay panahon naman ni sa simbahan. So nag-start silang church, giwali nilang Ebanghelyo, and they were so excited. Many people believed, many Jews and also the Greeks, nagsagol na sad, they believed in the preaching of the gospel of the Lord. Praise the Lord. Na kung ato po ning ipadayot mga igsoon na usa nato, kada usa nato, magtudlo lang yun og usa ka tawo, tudluan og Ebanghelyo. Disipulo nimo. And then you proceed to the next person. Mga igsoon, di yun mamatay ang joy sa simbahan. Mabati na to, ang nabati nila that they were so joyful serving the Lord. Naay persecution, pero the more persecution na itabo sila kinabuhi, the more sila malipayon. Giprove yun na ni Apostle Paul, kay the more siya gipersecute, gipriso siya, dito siya nagsuwat og Book of Philippians. Ang theme, joy. Asa ka kita mga igsoon og tao nga gipriso na niya ang theme sa iyahang book nga gisuwat, joy? Sa disciple lang na. Mao na nga imo nang tanawon imong kaugalingon, disciple ba ka o di? Kay kung disciple ka, malipay kag i-persecute ka. Amen? Kung dili ka disciple, i-persecute ka, sangin lang din mong simbahan. Kanig yung simbahan mo nakaingon. Kanig yung simbahan mo nakaingon. Kanig yung si pastor. Kanig si pastor mo nakaingon. Kanong naminaw ko niya. Giaway na noong ko sa akong mga loved ones. Wa na ko gitagad. Wa juday kagabasa. Wa ka nagpaminaw. Isalikway jud ka. Normal na. When you walk with the Lord, ang imong unbelieving loved ones, isalikway jud ka. Kay kung di kay isalikway, di ka tinuod luwas. So it's a joy in your heart, luwas gyuday ko, kay gi-persecute man ko. It's a proof nga tinuod ka. Unya karon nalain ka nga nahibaw-an nimo tinuod kag luwas. Kinsa gud taon tawhana nga maguol nga nahibaw-an nimo tinuod gyuday kang luwas, nya naguol na hinuong ka. Amen. So kanang persecution pagpamatuod na mga kaigsunan nga tinuod gyud ang luwas. But make sure nga gi-persecute ka because of the word. Wala ka gi-persecute kay claim kang Kristiyanon pero mas mangtas pa kag batasan kaysa di luwas. I-persecute mo sa kana. Make sure nga gi-persecute ka because you are preaching the gospel of the Lord. All right? Number 2, the wickedness against the gospel. Grabe kayo. Ang wickedness nga gipakita sa mga non-believing Jews in verse number 2, mga igsoon, sa chapter 14, the Bible says, "But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil, affected against the brethren." Mao ni kasagaran buhaton sa mga unbelievers. Gamiton ang mga tao nga dili mo tuo para magkahiusa sila to fight against those who believe. Hantod karon the same strategy. Wa may laing new tricks ang yawa mga igsoon. Kaya di man na siya bright good. Maro na siya, maro. No? Ang iya ra gyud, master na siya sa pag-destroy, master na siya sa pag-deceive, master na siya mga igsoon sa pag-divert sa imuha nga kanang atensyon mo na iyaha.
Ana siya kadautan. Ang Ginoo pod, tig-repair, tig-ayo sa mga guba nga kasing-kasing, kay gupon masyawa. Muna nga, para dili ka maantimano ni Satanas, ay siya kuyugi. Atong kuyugan ang Ginoo. Alright? So, na may mga dili mo tuo jud, pareha na to, magwalit ta sa pulong sa Ginoo, na magyud mo tuo, lalison ka, awayon ka, madiscourage ka, ay ka-discourage. Kaya na kanang mga wicked people nga mo turn against you when you serve the Lord. No, kamong mga bag-o pa na save, kamong mga bag-o pa nagsunod sa Ginoo, mga bag-o na puno sa simbahan, kabantay mo naagi mga kagubot sa kinabuhi. Na mga tao nga mo against nimo, na mga tao nga sawayon ka, na mga tao nga kanang tintalon ka, normal na. Normal. Pero kung mukuyog ka sa ilahang mga pagtintal, abnormal ka. Nung kuyog man ka. Stand strong. Because you are now a child of God. You ought to be with God. Alright? So, naay wickedness against the gospel. Klaro kayo. Number 3, the wonders accompanying the gospel. The wonders. In verse number 3 to 4, mga igsoon, English Bible, long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Muna nakanindot mga igsoon nga, kung magpabilin lang gyud ka, di ka magpatandog atong mga negative people, di ka magpatandog sa persecutions, God will use you mightily. Gamiton ka sa Ginoo niya, naagoy mga portion sa imong kinabuhi nga makaingon ko, hala, nahimo to nako. Only by the grace of God. Only by His grace we can do wonders. Kung unsa magani nga wonder nga mabuhat nimo i-allow sa Ginoo karong panahon na mga kaigsunan siya ra gyud nasayon. Pero one thing for sure, ma-amaze ka. Unsa kangilngig ang Ginoo sa imong kinabuhi. You can do a lot of things. Pero lang pangita nga may tato ang ibuhat sa Ginoo nako kanang inik-ana nako ba maayo ang masakiton. Ayo na lang na panganduya kay wala na panahon na sa mga apostoles. Wala gyud disciple nga dili apostoles iyang gitagaan ana. Only the apostles. Mo na karong panahon na ay nagkopya-kopya ana mga kaigsunan, sila ra po nagtawag silang kaugalingon nga apostol sila. Kay di man kakaayo, wa man tagay sa Ginoo ang mga disciple nga dili apostle, wa man tagay sa Ginoo power to heal. Ang gialaw naman sa Ginoo ang kato naman mga apostoles. Wa nay apostoles, 12 ra. Amen. Sa dihang nawala si Judas Iscariot kay kuan na magito siya kanang collateral damage man to siya, gipulihan sa Ginoo og Apostle Paul. 12 ra gyud. Wala na po ni sa Ginoo, wala ni mo 13 hantod pa ni abot og sa kagato sa kalibo. Wa na. Amen. Karon disciples tatanan. Mga followers. All right? So ay nagpangayo atong unsay gialaw sa Ginoo sa mga apostles, ayaw nagpangayo ato, Lord, ako sad unta kaniang kamot ba mahimong powerful. Makabuhig patay laliman ka si Peter, si Paul, nakabuhig patay. Nya ganahan ka na pod nga gahom. Mo bitong sorcerer ganahan siya sa gahom ni Peter niya. Di gusto siya god nga kanang special power nga makahatag kag Holy Spirit. Kita mo man na ato trabaho karon. We teach them about the gospel. When they believe, God will give them the Holy Spirit. Nasuya ang sorcerer. I want to buy that power. How much? Tanawa ra? Simple kayong gingon. Wa kay labot aning ministry ha. No? Gahom-gahom ka? Wa kay labot aning ministry. I'm sorry. Hello? Sorcery is not allowed in the church.
Sir, sorry. Sir, sorry. Di pwede. Wala gi-allow. Klaro kayong gingon ni Peter, you have no part in this ministry. Alright? So, nakita na to mga igsoon, na wonders, gibuhat, gi-allow, nga mahitabo in the middle of persecution. Gi-allow sa Ginoo nga makahimo sila wonders, done by their hands. Pero tanawa sa verse 4, but the multitude of the city was divided, and part held with the Jews and part with the apostles. Na divided sila kay naagyo ni tuog yun atong mga paglingla mga igsoon. Naagyo mo negative, mo na di ginato matanan. Pero okay lang. That is a good start. Somebody believed. Somebody was converted. And not a few. Ubay-ubay po. Mga kaigsunan, many man ang gingon sa Bible. Many. O hinaot pa, nga kani ato pagpangalagad sa Ginoo, many sad ato makaplagan. No? Makita na to nga nag-follow sa Ginoo, many sad unta, dili, mini. Nag-follow, niya wada ito. Mo natudluan yun na itong tarong. Ayaw kahadlok sa pagtudlo sa tinuod. Alright? Unya, mo nang kanang mahadlok na mo tudlo nila sa tinuod. Magkuhan na maguna, maka-create og liki ba sa imong pagtudlo kung naa kay i-allow nga mga practices sa kalibutan sa imong kinabuhi. Mo na kinahanglan lunlon jud ka as a disciple of the Lord, you do only what is being told to you to do. According to what the Bible says. Kung wala sa Bible, ayaw. Simple kayo, no? Kung wala sa Bible, ayaw. O, subo palandungon. Daghan mga servant of God karon mga igsoon. Mo give in na anang mga inom-inom ginagmay. No, Kristohanon ka, unya gamay ra bitaw ni. Bisan gamay di ingon ng Ginoo dili. Basin na adiri. Ayaw jud. Kay gamay lang mga kaigsunan. Kaya na kay nang gamiton sa yawa para padakon. Tagay siya chance, gamay lang. Gamay nga bakak, gamay nga kasuko, gamay nga pagpabadlong, malingian kay kasyawa, kaya kay na niya padakon. Kabantay mo kanang usay kagubot sa balay, sugod ra gyud sa kanon nga napagod. Ya, napadako. Di ba? Amen. Sugod ra gyud sa sawog nga wa na silhigan. Pwede ra magyud ito, di silhigan. Pero di gyud pwede. Awayon gyud tani. Unya unsay may tabo after nag-away mo, nalimpyong sawog. Di ba ni samot kahugaw? Ni samot kakatag ang balay. Kay di naman kamao manglimpyo ning naglagot. O na kaya kay napadakon sa yawa. Kita walang takabantay gyud. Ang ato is we are feeding our anger. Also ko man ko natural. Nga natural ba day nang i-feed nimo imong anger? Nga ang instruction sa Ginoo once na maglagot na ta, sumbong din sa Ginoo, Lord, tanawa ra gud ko, naglagot ko, Lord. Isumbong imo ko galingon sa Ginoo, ang problema labanan man nimo noon. Unya dawaton nimo unsay mga isugnod sa yawa, katong mga nanghitabo dugay na kaistanan, tanawa, ingani gud ka sa una pa ka. Nasulbad naman to nganong imong na sa nagiapil. Nya kusog ra ba na mo kayo kay karaan na? Uga na kay ba? Flammable na. Kamantay mo ka ng mga pahitabo sa una, atong puniton, dali mo kayo, oy. Ayaw na, ilabay na. Di, humana ba ka na, humana, naglalis na mo na, nag-away na mo, na settle na mo, forget it.
Mabito na ang forgiveness, you should include nga imo gyud na i-forget. Forgive and forget. And move to the next level. Pasabot ni mature ka. Hello? Mo na ang atong kinabuhi. Pero kung tugutan na to, mga kaigsunan nga, gubon ta siyawa, maguba kita. Mo na nga, di na to ma-experience o siya na-experience sa mga apostles. Naay ni believe, pero naay wa ni believe. Mo na divided, and part held with the Jews, and part with the apostles. Ang pangutan na karon, kung moabot ang panahon nga medyo mugubot ang kinabuhi, asa man kamo side? Asa ka mo side? Kung ikaw mismo ba, ikaw na divided ka, naay kalinaw, naay kagubot, diha nimo ba, diha nimo, asa ka mo side? O mo na. Diha pa lang sa imong kagalingon, imo na nang husayon, asa man ka mo side. Kay kung kaybaw ka asa ka mo side, imo din itong inganyuhon ang imong kaaway. Ako ni side ko kalinaw. Di ta mag-away bi. Imo na siya i-convince. Pero ni side ka sa kagubot, imo din siyang hapakon sa iyang sayop. Mura kag correct. Wrong sad baya ka. No? Nobody's perfect in this world. Mo na di ta magsigig tinan-away sa mga sipyat na to. So the wonders of accompanying the gospel, gialaw sa Ginoo nga makahimo sila nindot kaayo. So if you will just continue to serve the Lord no matter what, you can see wonderful things nga mahitabo. No? Ang usa sa pinakasakit gyud nga mahitabo sa Kristohanon kanang isalikway ka sa imong kaugalingong pamilya. Daghan kay mga Kristohano diha ni surrender sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo kay dili sila makalitgo sa ilang family. Ningon na Ginoo, di ka pwede nga mahimo na kong disciple. Yang word yun nga gigamit sa Ginoo diha, if you cannot hate your mother, your father, your brother, your sister, your children, even yourself, if you cannot hate, you cannot be my disciples. Pero dili na to sa iyo po nagsabot ha. Hate diha is murabag above sila kaysa Ginoo. You cannot hate them. Do not put them above than God. Bisag kinsa pa nay mo atbang sa Ginoo, pag ang Ginoo na gani mo'y nakaschedule diha, bisag kinsa pa nang mo atbang sa Ginoo, I'm sorry. Nakaset na ako schedule sa Ginoo. Mao nay disciple. O karon mangutan ako. Na ba disciple diri? Na disciple diri, nakasuway na mo nga gidrop ninyo ang schedule sa uban tungod kay kana bang naay makigmeet nimo ba? I'm sorry ha, kay nakaset na gyud ni. Wa gyud laing makatangtang ani. Unya kana pa gyud nga giset nimo Sunday. Ang imong Sunday imo magiilisag someday. Musimbarar gyud ko someday. This Sunday is the Lord's day. You need to come to church. No matter what. O kaya ba na nimo isulti sa imong kaugalingon? No matter what ha? No matter what, God first. Pero daghan kay ron, oy mga tao, gihimo na lang na siya nga idol word ba? Picture, God first. Kuya, okay, mga act ba? Di ba, ana, God first ba na sila? God first. Pero wag basa-basag Bible. Unya ganahan kay ma-identify nga God first. Pero wa gisunod ug unsay gisulti sa Bible. So kuno pagka God first kung why Bible, you follow what the Bible says and then do God first. Buhaton nimo. Number 4 and last, the withdrawal of Paul. The withdrawal of Paul. Kay mo man na instruction sa Ginoo. Kung naay mangaway nimo diha, do not let the ministry end. Next.
O nag-disciple ka, unya pagkahuman, ikaw giaway ka, di ko kanana imuhang gitudlo, kay na ako'y ako. Na ako'y gibarugan, na ako'y gituhuan, ay ko gilabti. Nya imo yung pugson. Imo kong awayon gyud nimo kay tuo lagyan na lagi kay mo ni at tinuod. O nag-away na mo. So di ako, di tinuod eh. Unyag Palestine gyud na imuhang gitudloan. Bound na magyud na, di gyud na magkaayo ng Philistine og kanang Israelites. Di ba? Ayaw pugsa. Next. O, gibuhat ni Apostle Paul, Acts 14:5-7. Ingos Bible, mga kaigsunan, and when there was an assault made both of the Gentiles and also of the Jews with the rulers to use them despitefully and to stone them. So, delikado na. Klaro na dyan kayo ang resistance. Unsay nahitabo, verse number 6. They were aware of it, nakaibaw sila, nakabantay sila, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. The work must continue. Next. Mura kung nakay-disciple, unya pagkauman, murag, dili nindot ang outcome mga kaigsunan, ayaw ungot diha. Maingon naman ninoong ka, di lagi jud ko gamiton sa Ginoo lagi. Kisa nag-ingon. Nganong giluwas man kaniya. Kinalan maka-learn lang ka kay step by step maning learning good. If you cannot learn how to fight against persecution, kay usahay di mo ta kamao mo fight, ang atong gi-fight ang tao man. Ang atong i-fight ang atong self. Nga dili ka mapildi sa persecution nga ikaw naman hinoon ni gawas nga nag-persecute. Di ba? Ikaw na mo'y grabe nangaway na hinoon. You need to learn how to win against persecution. Kung giyon sa pag-win sa Ginoo ang persecution, kung giyon sa pag-win nila Apostle Paul ang persecution, let's do what they do. Kopyahon na nato mga igsoon. Wala sila nagpabalda. Sa dihang gi-persecute sila sa Antioch, namalhin sila, rejoicing. Then, nakastart sila work sa Iconium, gi-persecute na sad sila, o sige, next na sad. Pero na yung nangahabilin nga believer. Muna yung nakanindot, na ay mga nahabilin nga mga believer. Nga naman, because they did not allow that persecution will stop them. Muna kita, ayog tuguti nga, pahunungon ka sa persecution. Pahunungon ka sa affliction. Move to the next person. Amen? Tudlo. Ayog hunong og tudlo, mga kaigsunan. Verse number 7. And there, sa Lystra og Derbe, they preach the gospel. Persecute pa more! Then more people will hear the gospel of the Lord. Persecuton ka diri, move to the next place. And more people will hear. So the more persecution will come, the more people hear the gospel of the Lord. O nganong gi-persecute man, nganong gi-allow sa Ginoo nga ang Jerusalem, ang first church gyud nga gitukod sa Ginoo, nganong gi-allow man niya nga i-persecute. No? Kaya nakalimot sila nga napay Judea, napay Samaria, napay uttermost part of the earth. Nakalimot sila sa Jerusalem, ang mga apostles, nakalimot sila nga nagmeet sila sa Ginoo o giingnan sila mismo sa Ginoo, both. Uy, nalingaw naman sila sa Jerusalem. Pero tinandako sa church sa Jerusalem, pero white churches sa uban nga mga lugar. So, ang gibuhat sa Ginoo, gi-allow ang persecution nga may tabo, nakatag sila, then they were able to start works from one place to another. Pasalamat ta sa persecution, mga igsoon. But do not allow persecution to stop you. Do not allow persecution to discourage you.
Amen? Ayaw dyo gialaw gyud. Let's go to 2 Timothy, mga kaigsunan. 2 Timothy chapter 3. 12 to 14. The Bible says, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Hinumdumi na. If you want to live godly in Christ Jesus, you should suffer persecution. Mao na pag i-persecute ka, it means nangalagad ka. Again, siguro hala nga dili tungod sa imong kabadlongon. No, kanang mga anak karon sige pabadlong nya kasaban, kani ako parents gi-persecute ko, wa ka gi-persecute oy gibadlong ka. Gikasab-an ka. Akong pasabot ba? Wala gi reason at all. Nasuko sa imuha, giaway ka for no reason at all. Ang imo ra gyud nahibawan nga nag-witness ka, nangalagad ka, naglakaw ka uban sa Ginoo, unya nakakita kag kaaway, nga wa man ka nangaway unta, maunay persecution. Pero ikaw mo'y nangaway, gisuklan ra ka, gibaslan ka, miyon ka gi-persecute ko. Naunsa mo taong wa ka kasabot. Wa ka kasabot unsay persecution. Sila si Apostle Paul, nagwali sila, nagtudlo sila sa pulong sa Ginoo, and then they were persecuted. Mao na ningon si Apostle Paul, remember this. All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. In verse number 13, "But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived." Yung saan man mo pagpangitag lugar, mga igsoon, nga way mo persecute nimo, nga mo grabe man silag samot. Pero, kaaway ba na nato sila? Dili pod. Kay samtang ga-deceive sila, gi-deceive man sad sila. Victim. They are not the enemies. Kana mga tao nga makita nimo nga mao'y gigamit sa yawa to persecute you, dili na enemy. Sila gigamit nga nangilad, sila gigamit nga nangaway, pero sila being deceived. They do it because they are deceived by the devil. Mo nga walay tao nga matawag nato nga kaaway ni sila. Kaaway sila sa cross. Di ba? They are the enemy of the cross. They are the enemy of the gospel. Not ours. Bisan tuod kita'y giaway. Giaway ta not because of us. Giaway ta because of Christ. Giingnan na biyatas Ginoo ana sa John. Amen? Klaro ana gisulti sa Ginoo. So ato nang hinumduman, sabto na to. Mabitang reason na i-Bible, para pahinumduman ta mga igsoon, mawalay reason nga nung gitagaan tag Holy Spirit to remind us kung unsay gitudlo sa Ginoo. Klaro man na, they hated you, but it hated me first before sila nasuko nimo. It is not because of you, it is because of the Lord Jesus Christ nga imo gikuyugan. Oh, ang yawa may nasuko, so ning gamit pug yawa og mga tao iyang giilad. Oh, mo na nga nanay mo persecute nimo. Pero ayaw kaguol. Greater is He that is in you than he that is in the world. Ay kaguol. No? Ay kaguol. So let Christ fight. Not you fighting them. Unsa may angay buhaton? Diara, verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Di man na nimo nakatunan. Iyan ni Kristo. Continue. So may nakatunan nimo, padayon. Unsa man nakatunan, naka-assured nimo. Kamo, assured ba mo nga mamatay ka, langit ka? Yung unsa may makapahunong nimo sa imong pagbuhat sa mga luwas. Para sa mga luwas. Na may gisugo ang Ginoo sa mga luwas. Kung luwas ka, inatong tao nga di pa luwas. Nga na ay kaluwasan. O karon, ang mga tao di maminaw nimo, ang mga tao di mo tuon nimo, muhunong ka.
Wala di ka nituo di ay nga ang naka-assure nimo nga luwas ka, wala ka nituo nga tinuod. O nituo mo, tinuod ang kaluwasan. Tinuod mo nga pwede mapaniguro na to, nituo mo nga tinuod na siya. O, nga numuhunong magkaugsulti. Abi kay way naminaw, abi kay way nituo, di na siya tinuod. Padayon mo. Niyo na Ginoo, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of. Wa magyulain mga igsoon, I am assured that when I die, I will go to heaven. So I will continue to teach people. Aning butanga nga na-assured ko. O karon, kinsa may naka-assured nimo ug asa ka na-assured? Ha? Wa may lain. Walay lain. Si Christ ra, mga igsoon, nag-assured na to that when we die, because we are saved, we will go to heaven. Then don't stop telling people about that. Bisan pag magka-worse and worse na sila. Padayon kita, that is the instruction of Apostle Paul to us. Asay nakatunan nimo, unsay naka-assured nimo, unya hinumdumi. Diina nimo nakatuni. Hinaot pa, di ka maingon nga, muna nakatunan ako sa among pastor. Naglagot bitaw ko sa imong pastor, di nakuha nang iyang gitudlo. Hinaot pa, nakatunan na nimo tungod sa Holy Spirit within you. Tinuod yung kang luwas. God will use people, pero ang mupasabot na to is the Holy Spirit. Ang atong teacher is the Holy Spirit. Diha nato nakatunan niya. Because if God will not allow you to understand, you will never understand. It doesn't matter how smart you are. Ha? Di mo matter kung unsa ka ka-bright. Kung dili i-allow sa Ginoo nga masabtan nimo iyang pulong, di gyud ka kasabot. Pero bisag unsa ka wa kay education nga nahuman. Bisag unsa pa ka kamangmang aning kalibutana, if God will give you wisdom to understand His message, makasabot, mas bright pa ka atong mga edukado. Lahi ning pulong sa Ginoo mga igsoon. And this word assured me, and that is why I will never stop telling people about what Jesus did to me. He saved me. He died on the cross for me. He saved me. He assured me that when I die, I will go to heaven. Then I will not stop preaching and teaching people. And so do you. Ay dyan maghunong. Wala gitulo ni Apostle Paul kan Timothy. Si Timothy, wagid ni hunong. O hinaot pa, nga sa akong kinabuhi, di gyud mo hunong pod si Timothy. Inigwa na ko. Ha? Dodong Timothy? Di siya dodong daw. Inday Timothy? Samot. Di siya ganang tawag dodong. Say, I'm not the dodong. Mr. Timothy? Hinaot pa nga, di ka mohunong. Ogwa na ko. Kani akong gitudlo ninyo mga kaigsunan, wa man tay pugong-pugong diri. No? Maligsan ang maligsan. Basta naa sa Bible, mga igsoon, ato yun itudlo. Hinaot pa nga, di mo muhunong. But, do not be a persecutor of those who are being deceived. Kaya ang tendency, mura kag mugawas nga smarter than others. Holier than thou attitude. Dapat di kayo ngunana, ikaw naman hinoy nag-persecute sa mga na-deceive. We are not persecutors. We are preachers of God's word. Mo na kung naay mga tao nga nakita nimo that they did not kanang do what you do, nagpractice sila sa mga worldly things, do not persecute them. I-pray pa nimo dapat, Lord. But you need to warn others. O magbantay mo ani mga tawhana kay kani mo ni ilahang karakter, mo ni kuan. But not to destroy, but to take care of others. Are you following? But we are not persecutors. We are preachers. We are the peacemakers.
We are not the one making people turn into pieces. But we put them together as one piece. One piece. Di ba? Kita, ato ng trabaho. Let's bring them to Christ. And kita, nga gipang persecute, padaghanon pa yun nato atong trabaho, atong tudluan. So that more persecutions. And more persecutions, more joy to come. Amen? Kung wala na persecution, wala na lami kinabuhi yun. Kung sa espada pa ka, habulan na kay ka. Kay before na siya nahimong espada ug hait kay istanan, pila ka kadukdok ana. Kumpara ato mga habol nga espada, mga igsoon, pila ra kadukdok ang naaguman ato. Kasabot ta? So if you want to become a sharp sword nga, sharp kaayo, you need to go through a lot of beating and a lot of fire. Kay kung ganahan ra ka nga, basta mapurma lang gud nga, espada o ginanaoy. O, inigamito na ka. Di gyud ka mapuslan. No? Kung sundang ka, wag gyud kahoy maputol. Mayo na ng kahoy, maluoy taong kanako. Bunog naman kay ko, wa man ko napikas, na bunog man ko. No, nindot kay tanaw ng kahoy nga inig-ana no ba? Matigbas gyud ba? Limpyo kayo kumpara atong kahoy nga murag napislong na ba wag. Luoy kay kahoy na bunog sa una maputol. May maputol. Yung kung nabunog lang. Hasta nagtigbas nabunog sad. No, kung espada ta dapat haita. So para mahaita, a lot of beatings, a lot of fire. Ana. So sa gubangon na nato para sa kaayuhan sa atong espirituhanong kinabuhi. All right, every head bow mga kaigsunan, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for the church in Iconium. Thank you, dear God, for Apostle Paul and Barnabas. Nga mo imong gigamit, Lord, to start a church in Iconium. And we thank you, Lord, for the principle that we've learned. Dapat dili mi mahadlok og mga persecutions. Dapat di mi mahadlok, Lord, og mga kalisod nga masagubangan namo sa pagpangalagad namo nimo. Because it will give us more strength and more joy in our hearts and more openings of the opportunity for the gospel. And thank you, Lord, for each and every one that are here this morning. I pray, dear God, that you will bless them to come, to commit their life to you, O Lord, para sa imong buluhaton. And to ask your help na makasugubang gid sila sa mga persecutions nga ilang maatubangan unya or maybe ilan ang giatubang karon. Thank you, dear God, for the teaching that you have given to us today. And thank you for using me, O God. I will give you all the glory and the honor of this victory and allow each and everyone also to do the same. Thank you, Lord, for this opportunity to come to the altar. Please, Lord, prepare the altar for your people. This is for your glory. Once again, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Now the Lord has spoken.